Ayan, so isang mapagpalang araw sa inyo, ikapitong baitang. So, ngayon, muli tayo ay dadako na sa ating ikatlong markahan. Ngunit bago iyan, bago tayo tuluyang magsimula sa ating formal na talakayan, atin munang bigyang pansin ang mga o bigyan muna natin ng mga kahulugan, ng mga salitang maaaring makasagabal sa inyong pag-unawa. Okay. So tayo ay dadako muna sa talasalitaan. Okay, panuto. Okay, basahin muna natin ang panuto. So ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa pangungusap at gamitin ito sa isang makabuluhang pangungusap. Ayan, dahil hindi tayo ah, magkakaharap, so sa inyong kwaderno, bigyan ninyo o gamitin ninyo sa isang makabuluhang pangungusap ang mga kahulugan ng bawat salitang may salungguhit. Kaya gagawa kayo ng inyong sariling pangungusap. Doon sa inyong kwaderno, isulat ang ikatlong markahan, aktibidad 1. Okay, so sana nagkakaunawaan tayo mula sa inyong kwaderno. Again, isulat ikatlong markahan, aktibidad 1. Okay. Sige, para sa unang bilang, walang muwang na sinagot ni Adong si Aling Ebeng. Okay, ano ba ang kahulugan ng salitang walang muwang? Ito ba ay walang alam o walang malay? Okay, tingnan nga natin. Mahusay, ito ay walang alam. So, ayan, yung salitang walang alam ay bigyan ninyo ng inyong sariling pangungusap. Okay, para naman sa ikatlo, pangalawa pala. Okay, ang salitang nahabag. Okay, nahabag ang kanyang ina sa sinapit ng kanyang anak. Ano naman kaya ang kahulugan ng salitang nahabag? Okay, mahusay, no? Ito ay naawa. So, muli, ang salitang naawa ay bibigyan ninyo ng inyong sariling pangungusap. At ikatlo, kumalansing ang bariyang nasa bulsa ng batang pulubi. Ano naman kaya ang kahulugan ng salitang kumalansing? Ito ba ay nahulog o tumunog? Ito ay tumunog. Okay. Para naman sa ika-apat na bilang, ang grupo nila Bruno ay kinasusuklaman ni Adong. Ano naman kaya ang kahulugan ng kinasusuklaman? Ito ba ay kinaiinisan o kinagigiliwan? Ayan, ito raw ay kinaiinisan. At ang panghuling bilang, ikalima, mahilig ang mga batang pulubi sa marahas na palabas. Ano naman kaya ang kahulugan ng salitang marahas? Ito ba ay brutal o masasaya? Sige nga, alamin natin. Ayan, ito raw ay brutal. So ngayon, na atin ang nabigyang pansin ang mga salitang maaaring makasagabal sa inyong pangunawa, tayo naman ay dadako na sa ating talakayan. So may ipapanood ako sa inyong video na kung saan ito ay patungkol sa ating tatalakayin. Ngunit bago yan ay ipapakilala ko muna sa inyo ang may akda ng maikling kwento na inyong papanoorin maya-maya na. Okay. Wow, sinabi na. Okay. Ngayon, bago na tayo dumako sa ating talakayan, ay ipapakilala ko muna sa inyo ang may akda ng kwento. Okay, sino nga ba ang may akda ng kwento? Ayan, siya po ay si Efren Reyes Abueg. So, sino nga ba si Efren Reyes Abueg? Okay, siya po ay ipinanganak
noong 3 ng Marso, taong 1937 sa Tanza, Cavite. At nakatanggap ng parangal at pagkilala na Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas at 4 na liwayway literary prizes para sa nobelang naisulat niya. Okay. At siya rin ang editor at bumuo ng mga antolohiyang gaya ng mga piling akda ng Kadipan taong 1946, mga Agos sa Disyerto edisyong 1965, taong 1974 at taong 1973. Ayan. At si Efren Abweg ay isa ring iginagalang na nobelista, kwentista, mananalaysay at kritiko ng kanyang panahon. So ayan po si Efren Abweg, ang may akda ng ating kwentong tatalakayin ngayon. So ano nga ba ang kwentong ating tatalakayin ngayon? Okay, ito po ay ang Mabangis na Lungsod ni Efren Reyes Abweg. So, alam ko na handa na kayong panoorin ang kwento ng Mabangis na Lungsod. So, sana ay panoorin ninyo ito upang masagot ninyo ang mga gabay na tanong na inihanda ko para riyan sa inyong papanooring kwento. Okay. Sa buhay ng tao, hindi mo malalaman. Hindi mo maiintindihan kung saan ka tutungo. Minsang aangat, minsang bababa. May kaligayahan at kung minsan ay kalungkutan. Pero ibahin mo ako sa sinabi ko. Dahil alam mo, hindi ako ang taong iyan. Ako si Adong. Ako ay isang batang hindi mo alam ang patutunguhan. Sa simbahan na ako nabubuhay. Kung saan, dito na ako nagpapalipas ng gabi. Dito na ako nagkakapera. Para sa akin, nandito na ang lahat. Wala sa akin ng araw o gabi sa aking murang isip. Mahirap kumita ng pera sa ganitong edad. Kaya ito na lamang ang tanging paraan upang mabawasan ang pangangalam ng aking sikmura. Mga mukhang nagdaraan ay malalamig na parang bato. Mga kamay na binabaliwala ang aking sarili. Mga hakbang na nagpapahalata ng pagmamadaling pag-iwas sa akin. Kahit piso o benchiko ay hindi nila ako mapagbigyan kahit kaunti. Mawala lang ang pangangalam ng aking tiyan. Kung may pumapansin man sa akin ay irap, pandidiri, at pagsuklam ang aking natatanggap mula sa kanila. Siya si Aling Ebring, ang aking kasama mapaaraw man o gabi dito sa simbahan. Ang tanging taong kasama ko sa tuwing ako ay may problema. Ang nahihinga ng payo at ang tanging babae na nagsasabi sa akin kung parating na si Bruno. Si Bruno, ang taong kumukuha ng pera ko sa tuwing may napaglilimusan na ako. Sa tuwing kinukuha niya ang pera ko, ang aking mga kamay ay nanginginig habang nilalagay sa kanyang masakim na palad. Mga sentimong matagal din kumalansing sa aking bulsa. Ngunit kailanman ay hindi nakarating sa aking mga bituka. Ang mga daing ay walang halaga, waring mga patak ng ulan na sa malaking bitak na lupa. Mga taong bantad na sa pagpapalimos ng maraming pulubi. Kailangan kong magkaroon ng pagkain para sa akin at para na rin kay Aling Ebeng. Ngunit sa oras na ito, hirap na akong humingi sa kanila. Ngunit isang pangyayari ang babago ng lahat. Isang pangyayaring biglang babago sa aking buhay. At hindi ko iyon inaasahan ng mga oras na iyon. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman.
Kinakabahan na nalilito ang aking isipan. Hindi ko alam pero biglang dumilim ang aking paningin at sa isang iglap ay natapos ang lahat. And so, tayo ngayon ay tapos ng manood. So, maaari niyong basahin sa inyong libro ang kwento ng Mabangis na Lungsod mula sa pahina 13
33 hanggang 36. Kung hindi ninyo maintindihan ang video na inyong pinanood, ay maaari ninyong basahin muli ang inyong libro. Pahina 33 hanggang 36. So ngayon, ito ang ating gabay na katanungan. So nais kong sagutin ninyo iyan. Muli isulat ninyo sa inyong kwaderno ang mga sagot sa mga gabay na katanungan na aking inihanda. So kung kanina, ang isusulat ninyo ay ikatlong markahan, aktibidad 1. Ngayon naman, ang isusulat ninyo ikatlong markahan, aktibidad pangalawa. Okay. So ito yung mga gabay na tanong na inyong sasagutin mamaya. Unang bilang. Okay, para sa unang bilang, ano ang pamagat ng kwentong inyong binasa? Ikalawa, sino ang may akda ng kwento? Magbigay ng ilang impormasyon patungkol sa kanya. So, ayan yung mga gabay na tanong na inyong sasagutin. At ikatlo, sino ang mga tauhan sa kwento? Ibigay ang kanilang mga katangian. At ang ikaapat, bakit kaya mabangis na lungsod ang ibinigay na pamagat ng may akda? At ang ikalima, ano-anong mapapait na katotohanan ng buhay ang malinaw na inilahad o inilalahad sa akda? Yan ay sarili ninyong sagot. So, walang maling sagot dyan dahil ito ay sarili ninyong opinyon. At para naman sa ika-anim na katanungan, kung ikaw si Adong, gagawin mo din ba ang ginawa sa kanya, gagawin mo din ba ang ginawa niyang pagtakas kay Bruno o may iba pa bang paraan? At ano ang paraan na iyon? At para naman sa ikapito, sina Bruno at Adong din ba ay may sinisimbolo na tao sa kasalukuyan? Sino o ano ang mga sinisimbolo nila? Ayan, so ito yung panghuli na gabay na tanong na inyong sasagutin. Okay, so meron dalawang section na hindi na kailangan pang sagutin ang mga tanong na ito dahil nasagot na nila ito noong Lunes. Okay, Saint Alexis at Saint Anne. So, hindi nyo na kailangan sagutin yan. Ang sasagutin nyo na lamang ay ang unang parte kanina dito sa ating video lesson. Okay, so hindi nyo na kailangan sagutin pa ito. Ang sasagot na lamang dyan ay yung mga natitirang section. Okay, so mula una hanggang ikapitong bilang ay sasagutin ninyo. Okay, so ngayon naman, tayo ay dadako sa ating kasunod na aralin. Okay, tayo ngayon naman ay dadako na sa ating wika at gramatika. Okay. Meron ako ritong mga pangungusap na inihanda. Okay, so basahin muna natin yung mga pangungusap na ito. Kumakalam na ang sikmura ni Adong. Ang kampana sa simbahan ay tumutugtog. At ang panghuli, nagpaluto ako ng biko kay Aling Marta. So, yan yung mga pangungusap na halimbawa na aking ipinapakita sa inyo. So, anong uri kaya ng pananalita ang ginamit sa pangungusap?
Ayan, so alamin natin kung anong uri kaya ng pananalita ang ginamit dyan. Okay, so yung mga pananalita dyan, kung mapapansin ninyo, no, may mga ginamit na halimbawa, kumakalam. Ang kampana sa simbahan ay tumutugtog. Nagpaluto ako ng biko. Okay. Yan ay mga halimbawa ng pananalita o itong pangungusap na pinapakita ko sa inyo ay halimbawa ng pananalita ng pang-abay. Ayan. Sige, alamin natin kung anong haba ang kahulugan ng pang-abay. Nga. Okay. So, ang abay daw o adverb kung tawagin sa wikang Ingles ay mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ayan ko, diba? Kung mapapansin ninyo kanina sa ating halimbawang pangungusap, no, yun ay may mga naglalarawan o yun ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kapwa niya pang-abay. No? Okay, alam ba ninyo na mayroong 17 uri ng pang-abay? 'Di ba? Napakadami. Ano-ano ba yung mga uri ng pang-abay na yun? Napakarami naman. Okay. So, hindi naman natin tatalakayin lahat yon, pero ibibigay ko lang sa inyo yung mga uri ng pang-abay. So, meron tayong pang-abay na pamanahon, pang-abay na panlunan, pamaraan, pang-agam, enklitik, minipaktibo, kusatibo, kondisyonal, pamagitan, panulat, pananggi, panggaano, panang-ayon, panturing, pananong, panunuran, at ang panghuli ay pangkaukulan. So, yan ay mga uri ng pang-abay. So, di ba, napakarami. So, hindi natin yan lahat tatalakayin. Pagkos ay bibigyan nating pansin ang pang-abay na pamanahon. So, yung pinakaunang parte ng pang-abay ang ating bibigyang pansin o pagtutuunan natin. Ano nga ba ang pang-abay na pamanahon? So, pag sinabi natin pang-abay na pamanahon, ito raw ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa sa pangungusap. So, ayan po ang ibig sabihin ng pang-abay na pamanahon. Okay. Ang pang-abay na pamanahon naman ay meron itong tatlong uri. Ano naman kaya yung tatlong uri ng pang-abay na pamanahon na yan? Okay, sige, alamin natin. Okay, ito naman ang tatlong uri ng pang-abay na pamanahon. Pamanahong may pananda, pamanahong walang pananda, at pamanahong nagsasaad ng dalas. So, yan po ang tatlong uri ng pang-abay na pamanahon. Okay, so tandaan ninyo yan. At sa Webes, tayo ay magkakaroon ng pagsusulit patungkol dito sa ating mga tinatalakay. So, nais kong pag-aralan ninyo kapag pinanood ninyo ito, huwag nyo lang bastang panoorin, bagkus ay pag-aralan din ninyo dahil kasama ito sa ating nalalapit din na pagsusulit, no? Malapit-lapit na. So, dapat pag-aralan ninyo ito. Muli, ang tatlong uri ng pang-abay natin na pamanahon ay ang may pananda, walang pananda, at nagsasaad ng dalas. Okay, alamin natin ang bawat isang iyan. Okay, unahin muna natin ang pamanahong may pananda. Okay, pag sinabi natin pamanahong may pananda, ito naman daw ay ginagamitan ng mga panandang ng, sa, noon, kung, kapag, buhat, mula, umpisa, hanggang, at tuwing. So, yan ay mga halimbawa ng pamanahong may pananda. Okay. Mayroon tayong halimbawa ng pangungusap. Okay. Halimbawa,
Naalala ko ang aking kamusmusan tuwing ako'y namamalimos sa simbahan ng Quiapo. Okay, kung mapapansin ninyo, ginamitan natin siya ng pananda na salitang tuwing. Okay, yan po ay halimbawa ng pangungusap na pamanahong may pananda. Ano pa? Sige. Isa pang halimbawa, nang makita ko ang inyong bahay, naramdaman kong at home ako. Okay, so ano kayang salita ang ginamit natin doon? Ano kayang pananda ang ginamit natin doon? Ayan, Moses. So, ang ginamit nating salita ay ang salitang nang. Okay, nang makita ko ang inyong bahay, naramdaman kong at home ako. Ayan. So, sana malinaw sa inyo. Tandaan ninyo yung mga salitang may pananda, yung mga salitang ginamit dyan. No? Sumunod naman ay ang pamanahong walang pananda. So, dito naman, sa pamanahong walang pananda, ginagamitan naman daw ito ng mga panandang kahapon, kanina, ngayon, mamaya, bukas, sandali, at iba pa. Ayan, nagkulang lang ako ng letrang I dyan, pero ang salitang yan ay sandali po. Okay. So, ngayon naman, magbigay naman tayo ng halimbawa ng salitang ginamitan ng walang pananda. Okay. Diyan na kayo, Aling Ebeng. Sabihin mo mamaya, kay Bruno, wala ako. Okay, so ginamitan po natin siya ng salitang mamaya. Okay, so yan po ay halimbawa ng pangusap na walang pananda. Okay, ano pa? Magbibigay pa ako ng isa pang halimbawa ng pamanahong walang pananda. Okay, sandali na lang at magsisimula na ang palabas. Okay, ano salita ang ginamit natin? Okay, mahusay ito ang salitang sandali. Ayan. At ang sumunod naman, ang pangatlong pamanahong nagsasaad ng dalas. So, ito naman ay ginagamitan ng mga salitang nagsasaad ng dalas. Pag sinabi natin dalas, ito yung mga nauulit. Okay, halimbawa ng mga salitang nagsasaad ng dalas, araw-araw, taon-taon, oras-oras, linggo-linggo, at iba pa. So, yan ay mga halimbawa ng nagsasaad ng dalas. Okay. Okay, so meron tayo ditong halimbawa ng pamanahong nagsasaad ng dalas. Ayan. Pumupunta kami sa simbahan linggo-linggo. Ayan, kung mapapansin ninyo, ang pangungusap natin ay nagsasaad ng dalas. Ano pa? Okay. Pumupunta kami sa Japan taon-taon. Ayan. So, nagsasaad din siya ng dalas, no? Yung salitang taon-taon. Ayan. So, sana pag-aralan ninyo yan at sa darating na Webes, magkakaroon tayo ng pagsusulit patungkol dito sa ating tinalakay. Okay? So, sana nauunawaan ninyo yung tinatalakay natin. Okay. Ayan. So, ngayon naman ay dadako tayo sa inyong pangkatang gawain, no? So, magkakaroon kayo ng pangkatang gawain. So, ngayon, para sa ating ikatlong markahan ay igugrupo ko kayo muli. So, magiging bago na naman ang inyong grupo para sa ikatlong markahan. So, ibibigay ko lang sa inyo yung maaari ninyong gawin para sa inyong pangkatang gawain para may ideya na kayo at para alam na ninyo kung ano yung gagawin ninyo sa oras na iyon. Okay? Kapag naigrupo ko na kayo. Okay? Para sa unang pangkat, ano ang gagawin ninyo? So, mula sa kwento, sa kwento ng mabangis na lungsod, no? Gumuhit ng mga karapatang ipinagkait kay Adong. Okay? So, kung mapapansin ninyo dun sa kwento, may maraming karapatan ang ipinagkait kay Adong. So, guguhit kayo ng mga karapatang ipinagkait kay Adong. Para naman sa ikalawang pangkat,
Okay, sa pamamagitan ng isang skit. Okay. Okay, sa pamamagitan ng isang skit, pagsunod-sunurin ang mga mahahalagang pangyayari sa kwento. Okay? At ikatlong pangkat, okay, bumuo ng isang concept web at itala ang iba't ibang karapatang pambata. Okay, so dun sa ikatlong pangkat, no, itatala naman ninyo yung iba't ibang karapatang pambata. At para naman sa ikahuling pangkat, no, kaapat, gumawa ng isang maikling dula-dulaan o role-play tungkol sa pagkikita ni Nemo at ni Adong. 'Di ba? Kung naaalala nyo pa ang kwento ng Batang Papel na si Nemo, ayan. So, madali ninyong magagawa ang dula-dulaan. Ayan. Gagawa lamang kayo ng maikli lamang na dula-dulaan o role-play, no? Patungkol sa pagkikita ni Nemo at ni Adong. So narito naman yung mga batayan ng inyong pamantayan sa inyong paggawa. Okay, hindi lang yan para sa unang pangkat, kundi sa lahat ng pangkat yan. Hindi ko lang naayos. So yan po ay pamantayan ninyo para sa lahat ng pangkat. Okay? Ang batayan ninyo, nariyan, 1 hanggang 5. At ang pagpupuntos natin, simula 5, 4, 3, 2, 1. So, pag 5, yan ay pinakamataas na puntos. At yung 1, yan naman ang pinakamababang puntos na makukuha ninyo sa bawat pangkat na magbibigay sa inyo ng puntos. Okay? No? Para sa batayan, kapag kayo ay may kasiyasiyang ginawa sa pag-uulat, may makukuha kayong 5 puntos. No? At ang total niyan ay 25 points. Okay. So, sana panoorin niyo itong hinihanda kong video presentation para makasunod tayo, makahabol tayo sa ating lesson. Kasi mag-e-exam na, wala pa tayo na topic. Okay. So, sagutan ninyo yung mga tanong na pinapasagutan ko sa inyo at kukolektahin ko yung notebook ninyo sa darating na Huwebes or di kaya sa Lunes ko yan kukolektahin. Okay. So, sana this third quarter o ikatlong markahan ay sana naman magsumikap na tayong lahat na mag-aral, no? Para hindi naman nahihirapan yung mga guro ninyo maghabol ng inyong mga grades. Wala kaming ibang ginawa kundi maghabol sa inyo. Okay, so sana naman this third quarter mag-aral na tayong mabuti. Okay, so ayan lamang. Maraming salamat sa inyong kooperasyon o panunood dito sa